Kwento po ito ng Lola Meldang ko na nangyari pa sa Zamboanga noong dekada 50. Ikwinento niya po ito mismo sa amin ng mga pinsan ko sa tuwing bumibisita po kami doon. Si Lola Meldang po ay nanay ng papa ko. Sa Palawan po kami lumaki at dito po talaga kami nakatira hanggang ngayon, pero taon-taon po ay pumupunta po kami doon sa Zamboanga para bisitahin si Lola Meldang noon. Lalo at si Lola Meldang na lang din po yung natitira naming lola ng mga panahon po na iyon. Dahil yung grandparents ko po sa side po ni mama ay patay na rin po noong teenager pa lang po ako. Samantalang yung lolo ko naman po na asawa ni Lola Meldang ay maaga rin pong namatay. Wala na rin po ang Lola Meldang ko ngayon, pero naikwento po niya to sa amin nang paulit-ulit bago siya namatay. Bali nang mangyari po ito ay siyempre bata-bata pa po ang lola ko. Dekada 50 pa po ito eh. Maliit pa raw ang papa ko noon. Ngayon kasi ay siyempre matanda na rin po si papa. Bagong simula lang daw sa pagsasarili sila lola at lolo noon. Nakatira sila sa maayos naman na bahay dahil minana ni lola yung bahay na iyon mula sa kanyang mga magulang na noon ay nakatira na raw sa Maynila. Medyo maayos naman po kasi ang buhay ng pamilya nila Lola Meldang. Kung baga may kaya naman daw sila at may tuturing talaga silang isa na sa mga mayaman doon sa kanilang lugar sa Zamboanga. Yung bahay po na ito na tinutukoy ko ay ancestral house na po namin ngayon. May kalakihan po yung bahay. Gawa lang po sa kahoy, pero matibay at maayos po ang pagkakagawa. Ang lolo ko po noon, asawa ni Lola Meldang, ay isa raw engineer, kaya syempre nakakaluwag naman sila sa buhay. Madalas nga lang raw na wala sa bahay ang lolo ko noon. Naiiwan si Lola Meldang na mag-isang nag-aalaga sa kanilang dalawang anak. Ayaw din naman daw ni Lola na kumuha ng katulong noon. Dahil nung unang beses raw na kumuha sila ng kasambahay, ninakawan pa raw sila noon at umalis daw ng walang paalam. Kaya syempre, nadala si Lola na kumuha ulit ng bago. At mas pinili na lang daw niya na wag na munang magtrabaho at siya na mismo ang mag-alaga sa dalawa nilang anak. May trabaho din kasi sa gobyerno ang lola ko noon. Pero umalis na lang daw muna ito dahil ayaw niyang ipagkatiwala sila papa sa ibang tao. Nagsimula ang kakaibang mga pangyayari isang madaling araw. Nang magising raw ang lola ko, nabalot na ang kanyang leg ng malagkit na likido. Nung hawakan at pahirin daw yun ni Lola, nagtaka ito dahil parang laway daw yun. At yung tipong basang-basa talaga yung kanyang leg na animoy dinilaan ang buong leg ni Lola. Siyempre, litong-lito si Lola. Napabangon siya at tinignan yon sa salamin. Gasera pa raw ang ilaw noon. Wala pang kuryente doon banda kila Lola. Malagkit daw po talaga yon na imposible namang sarili niyang laway. Tinignan niya agad ang dalawa niyang anak sa higaan na katabi niyang matulog. At parehong mahimbing daw ang tulog ng dalawa. Naisip pa nga raw ni Lola noon na baka may kung anong hayop tulad ng ahas. Ano nga naman ang magdudulot nang ganon ka nakapagtatakang malagkit na parang laway sa kanyang buong leg. Tinignan niya sa ilalim ng kama at wala namang kahit ano doon. Tinignan din niya ang mga bintana at ang mga pinto at nakasara naman daw ang lahat. May kisame rin yung bahay, kaya saan nga naman dadaan? Nagkataon pa talaga na wala doon si Lolo ng panahon na iyon. Dahil may tinatapos raw na proyekto doon sa bayan. At nagpaalam naman itong baka hindi siya makauwi ng gabing yon.
Pagkatapos masiguradong nakasara naman ang lahat, dali-dali daw hinugasan ni Lola ang kanyang katawan. Dahil iba raw talaga ang amoy ng weirdong likido sa kanyang leeg. Amoy laway daw yon, pero nagiiwan din daw ng malansa at nakasusulasok na amoy na parang nabubulok na laman. Hindi maintindihan ni Lola ang nangyayari noon. Pero pilit niyang iwinawak siyon sa kanyang isipan. Hanggang nang gabing hindi ulit nakauwi si Lolo, ay nangyari ulit yon kay Lola. Ganon po ulit. Pagising niya ay ganon na naman ang nangyari. Doon na po niya sinabi yon kay Lolo. Maging si Lolo ay hindi rin po alam kung ano nga ba ang posibleng paliwanag sa nangyayaring yon. Kaya gaano man siya kabala sa kanyang ginagawa, pinipilit na talaga ni Lolo na makauwi noon. Siyempre, talagang nag-aalala rin po si Lolo. Hanggang isang madaling araw, ganon po ulit yung nangyari pero mas malala na. Nagising po ulit si Lola na ganon po ulit pero napasigaw na siya nang makitang may mga kalmot sa katawan si Lolo. Ang nakapagtataka po doon, hindi man lang po nagising ang lolo ko. Ang dami po niyang kalmot, pero kung hindi pa po siya ginising ng lola ko, ay hindi pa po ito magigising. Doon na po talaga nagtaka si Lolo at wala na po silang magawa kundi kumonsulta na po sila ng albularyo. Kakaunti pa lang daw po ang albularyo noon sa lugar po nila. Karamihan pa daw ay nakatira pa sa mga liblib talaga na parte, na siyempre ay kailangan mo pang puntahan at bumiyahe ng medyo may kahabaan kung nais mong kunin ang kanilang serbisyo. Nung pumunta na raw sila Lolo doon, tinignan ng albularyo yung mga kalmot ni Lolo. Ang sabi daw nito, hindi raw yon gawa ng kung anong hayop, kundi ng isang aswang. Ngunit naging mas nakakalito pa raw kila Lolo nung magtanong sila kung bakit ginagawa yun ng aswang, lalo at nung mga naunang araw daw ay hindi naman ito sinaktan sila Lola, pati yung mga anak nila. Nagtanong agad ang albularyo kung wala pa daw bang ibang napansin si Lola sa tuwing nagigising ito. At ang sabi ni Lola, may pagkakataon daw pala na parang bahagya na siyang naubaran. Ang sabi naman ng albularyo, kung wala lang daw yung mga kalmot kay Lolo, talagang iisipin daw niya na isa yung uri ng demonyo na mahilig tumabi sa mga tulog na babae kapag gabi. At madalas ay may pagnanasa na nais nitong makipagtalik sa babaeng yon. May ganun daw palang uri ng elemento sa mundo. Ngunit itong kay Lola daw, ay halatang aswang na malamang ay meron ding pagnanasa kay Lola. At dahil nga may mga kalmot na si Lolo, sigurado daw ang albularyo tungkol doon. Ang sabi pa raw ng albularyo, hindi daw muna siya gagawa ng kahit anong hakbang dahil siguradong mararamdaman daw yun ng aswang kapag may ginawa ito. Sasama daw siya doon sa bahay at mag-iimbestiga muna doon. At kung papayag daw sila Lolo, ay doon muna siya mananatili. Lalo at naiintriga din daw ang albularyo kung ano ba talaga ang nangyayari doon. Bagay na agad namang pinayagan nila Lola at Lolo. Para nga matapos na rin ang palaisipan sa kanila. Sumama nga sa kanila ang albularyo. Doon pa raw nila idinaan ang sasakyan sa may daan sa likod para wala talagang makapansin na nagsama sila ng albularyo pa uwi. Nung nandoon na raw ang albularyo, inikot niya agad yung bahay at tinignan ng mga dingding. Nang wala siyang makitang pwedeng pasukan, sunod raw nitong ininspeksyon ang kisame. At doon na raw nito nakita na doon pala sa may kusina, may parte doon ng kisame ng bahay na natanggal na.
Sabi daw ni Lolo noon, paano namang may makakapasok dyan? Ang liit ng butas na yan. Tanong pa daw ng lolo ko noon, pero tumawa lamang daw ang albularyo. Alam mo iho, kayang magpalitan yon ng mga aswang. Tulad ng pusa o ibon. Kayang-kaya nilang gawin yan. Papasok dito sa anyong hayop at lalabas din sa anyong hayop. Paliwanag pa daw ng albularyo at doon na raw natahimik si Lolo. Nais raw ni Lolo noon na ayusin na ang kisame pero pinigilan siya ng albularyo. Dahil kung gusto raw nilang mahuli yon, dapat hayaan lang muna nila ang butas. Nung gabing yon, nagbantay raw si Lolo at ang albularyo. Habang hinayaan naman nila sila Lola at ang mga anak nila na matulog pa rin doon sa kwarto, gaya ng normal na gabi. Ang sabi ng albularyo, kaya daw hindi nagising si Lolo nung gabing pinagkakalmot na siya. May mga pambulag daw pala ang mga aswang na kapag naunahan ka na nila, parang nasa kontrol ka nila, pati ang iyong diwa na hindi ka man lang makakaramdam. Wala kang mararamdaman o makita kahit marinig. Parang ganun yung pagkakaalala kong paliwanag ni Lola sa akin sa kanyang pagkwento. Alam ni Lolo at albularyo na kung babalik at papasok man doon ang aswang, siguradong doon siya dadaan, sa butas sa kisame. Kung mag-anyong hayop man yon, alam nilang bago yon pumasok sa kwarto, nasa anyong tao na ulit yon. Lalo at buong akala naman ng aswang ay tulog ng mga tao sa bahay. Bandang 11:00 raw nang may marinig silang mga yabag ng paa doon sa labas ng bahay. Habang tulog daw sila Lola, pumasok na sa kwarto si Lolo at ang albularyo. Doon nila aabangan dahil alam nilang kahit ano man ang mangyari ay doon yon didiretso. Nasa likod daw ng malaking aparador si Lolo at ang kasama niyang albularyo noon. Nagpahid pa daw sila ng kung anong langis sa kanilang katawan na hindi na ipinaliwanag ng albularyo kung bakit. Basta sumunod na lang daw si Lolo. Maya-maya pa raw, narinig nilang parang may bumagsak doon sa sahig. Alam na raw nila noon na pumasok na yung kanilang hinihintay. Nung marahan daw na bumukas yung pinto, yung sandaling langit-ngit daw nun ay nagbigay kay Lolo ng labis na kaba. Alam niya kasi na pumasok na sa kwarto yung kanilang hinihintay. Pagpasok daw nun, hindi na raw yun nag-aksaya pa ng panahon at agad niyang hinila ang kumot ni Lola. Yung anyo daw nun, anyong tao na pero hindi makilala. Dahil nakakakilabot ang kanyang mukha. Walang kamalay-malay si Lola noon. Pero wala ring kamalay-malay ang aswang na yon. Na nandoon na si Lolo at ang albularyo sa loob ng kwarto. At sa puntong yon ay matyaganang binabantayan ang kilos ng aswang. Nung yumuko daw yung nilalang na iyon sa may kama ni Lola, talagang susugurin na raw sana ni Lolo. Pero pinigilan muna siya ng albularyo. Doon na raw nakita nila Lolo na unti-unting humaba yung dila ng nilalang na yon. At nung didilaan na raw nito si Lola, mabilis nang kumilos ang albularyo. At may isinaboy raw ito sa aswang na parang apog. Basta parang abo daw yon. Nung ginawa daw niya yon, nagulat raw ang aswang. At nung tumama daw sa balat ng aswang yung isinaboy na yon ng albularyo, nangisay daw yon. Dahil sa labis na sakit na parang nasusunog yung balat nun nung dumampi doon yung isinaboy sa kanya ng albularyo.
Nagising daw agad si Lola nang mangyari yon. Si Lolo naman ay hindi na rin nag-aksaya ng panahon. At habang nakalabas pa raw yung dila ng aswang at nakabukas yung bunganga nun, habang namimilipit sa sakit, agad daw na tinagahan ni Lolo yung dila ng aswang na yon. Tinabasan daw ni Lolo ng dila yung aswang na yon at naputol daw talaga yung dila nun. Nagsigawan na raw sila noon at yung aatake pa raw sana yung aswang. Doon na raw may binigkas na buhay na salita yung albularyo. Sabay sinabuyan niya ulit yung aswang at tuluyan na raw yung namilipit sa sakit at nagbalik sa kanyang normal na anyo. Na mas ikinagimbal pa nila Lolo dahil kilalang kilala daw nila ang aswang na yon. Tito Pedro, ikaw? Sigaw daw agad ni Lolo noon habang nagdurugo na ang bunganga ng aswang dahil sa naputol nitong dila. Nandilim daw noon ang paningin ni Lolo at talagang papatayin niya yung aswang nang makita niyang sarili niya palang tito yon. Pero agad daw siyang niyakap ni Lola at ng kanyang mga anak. Nung kumalma na daw si Lolo, binitawan niya ang itak dahil siyempre nabigla lang din siya noon at hindi naman talaga niya kayang patayin ang kanyang sariling tito. Nakilala daw agad nila yon kahit bahagya ding nasunog ang mukha nun dahil sa isinaboy ng albularyo. Mukha lang daw pala yung apog pero pinaghalo-halo yung mga pangontra na dinikdik ng pinong-pino. Duguan at sugatan nilang pinalabas ng bahay ang Tito Pedro ni Lolo na ayon pa kay Lolo, noon pa man daw ay naramdaman na niya na merong pagnanasa kay Lola. Kaya pala hindi rin niya sinaktan sila Lola at ang mga anak nila Lolo dahil sarili niya ring dugo yun. Nung gabi daw palang nandoon si Lolo at nagtamo siya ng mga kalmot. Marahil ayun na raw sana ang gabi na talagang pagsasamantala na raw ng aswang ang lola ko, pero nagkataong nandun si Lolo kaya hindi niya yon tinuloy. Ang sabi ni Lola, hindi raw nila ipinagkalat yung nangyari sa kanilang lugar. Yung naputol daw na dila ng tito ni Lolo, talagang hindi na raw yun na ibalik pa sa normal. Pero hindi man lang daw nagpagamot o pumuntang ospital yung aswang na yon. At kusa naman daw naghilom yung sugat. Na sa totoo lang, kung normal yun na tao, kailangan talagang ipagamot yon para maghilom. Baka ikamatay pa nga yun ng normal na tao eh. Parang yun na daw ang nagsilbing parusa sa aswang na yon. Dahil siyempre, hindi na ito makapagsalita dahil sa naputol niyang dila. Binansagan pa raw yun na putol sa kanilang lugar. Akala daw ng mga tao na aksidente lang yon. Ang hindi daw nila alam noon, ang lolo ko pala mismo na pamangkin ng aswang na yon, yung tumabas sa kanyang dila. Simula po noon, naging maayos naman po ang pamumuhay nila Lolo at Lola. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito at maraming salamat po sa inyong lahat. Ang kwentong ito ay nangyari noong taong 1995. Ang parehong taon kung kailan namatay ang Lola Gina ko. Nanay ng mama ko na taga Zamboanga. Dito rin po nangyari ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo. Isang umaga na wala po akong pasok sa eskwela. Nagluluto po ako noon ng tortang talong sa kusina po namin. Tandang-tanda ko pa po ang araw po na ito. Nung bigla pong nagring yung telepono po namin. Tinatamad po ako noon na sagutin yon dahil may ginagawa nga po ako. At wala rin naman po akong hinihintay na tawag galing kung kanino. Kaya malamang
Katrabaho po yun ng mama ko o ng papa ko. Yun po yung nasa utak ko noon. Ako lang po kasi yung tao sa bahay po namin noon. Dahil ang kapatid ko pong babae ay nasa eskwela rin po. Ang sabi ko po noon sa sarili ko, baka hindi naman importante. Hanggang sa makadalawang tawag na po yun, pero hindi ko pa rin po sinagot. Inaantok pa po ako noon at wala po akong ganang makipag-usap kahit kanino. Kumain na po ako noon at akala ko ay hindi na po yun tatawag pang muli. Pero nung nakatapos na po akong kumain at papasok na po sana ako ng kwarto, pagdaan ko po doon sa may telepono ay bigla po ulit yun na nagring. Sa isip ko po noon, baka importante talaga. At hindi rin naman yun titigil hanggat hindi ko yun sagutin. Kaya dinampot ko po ang telepono at sinagot ko na nga po yun. Hello? Sino po ito? Agad ko pa pong tanong noon. Sandaling katahimikan muna bago may narinig akong nagsalita. Hello? Si Eric ba to? Yung pamangkin ko? Tanong po agad ng babae sa kabilang linya. Pamangkin? Tita ko po ba kayo? Tanong ko pa po noon dahil boses babae nga po yung kausap ko. Pero hagulgol na po ang sunod kong narinig sa kabilang linya. Doon ko na po nalaman na tita ko nga pala yon, na kapatid pala ni mama. Siyempre kinabahan po ako agad noon dahil umiiyak nga po ito. At nagtanong po ako kung ano ba talaga ang nangyari. Yun po yung ikinagulat ko noon at natigilan po ako nang sabihin ito na wala na raw si Lola Gina. Pumanaw na raw ito. At agad ko raw sabihan sila mama kapag nakauwi na sila. Nung ibinaba ko po ang telepono noon, ilang sandali lang po akong nakatayo doon at hindi ko po namalayan na tumutulo na po pala ang luha ko. Sa tanang buhay ko po kasi noon, mga 3 beses ko lang pong nakasama si Lola Gina. Kaya hindi po talaga kami close. Pero nung nalaman ko po na namatay na po ito, nakaramdam po ako agad ng lungkot. Kapag po kasi nagbabakasyon sila mama sa Zamboanga, sila lang po lagi ng kapatid kong babae. Dahil pinipili ko nga po lagi na wag nang sumama sa kanila. Ang papa ko po kasi ay hindi rin po pwede dahil sa kanyang trabaho kaya pinipili ko na lang din po na magpaiwan. Lahat po ng pagkakataon na nakasama ko at nakilala si Lola ay noong siya po mismo yung pumunta sa Maynila, na kung saan na yung huling beses po na pumunta po ito sa amin ay mga 5 taon na po ang nakaraan bago po itong araw na nalaman kong wala na po pala ito. Nung huling bakasyon naman po nila mama sa kanila, mga ilang buwan lang po ang nakaraan bago po siya nawala. Nag-request pa nga po noon si Lola na sumama akong magbakasyon. Pero dahil ayoko po talaga ng buhay sa probinsya, pinili ko pa rin pong hindi sumama. Yun po yung masakit po sa akin noon. Nag-request na nga po ang lola ko pero hindi ko man lang po napagbigyan. Bale, sa edad ko pong 18 nang mangyari itong kwento ko, ay hindi pa po talaga ako nakapunta sa Zamboanga. Kahit isang beses man lang po. Hindi ko na po napigilan at tuluyan na po akong umiyak noon. Sinamantala ko na pong wala pang tao sa bahay namin. Siyempre kahit hindi man po kami close, lola ko pa rin po yon na mahal po ako. Ramdam ko po yon sa tuwing nagkakausap po kami sa telepono. Kaya mahal ko rin po ang lola ko, siyempre. Pagdating po nila mama, nag-iyakan po agad sila. Ang sabi po ni mama, hanggat maaari daw ay uuwi na raw agad sila doon. Doon na po ako nagsabi noon na sa unang pagkakataon ay sasama ako sa Zamboanga.
Siyempre, iniisip na po noon ni Mama na baka ayaw ko na namang sumama. Kaya sinabi ko na po agad na pupunta ako doon. Bale, 3 po kami noon dahil si Papa ay hindi po talaga pwede dahil sa kanyang trabaho. May mga inayos lang po si Mama at pagkalipas po ng 2 araw, umuwi na nga po kami doon sa Zamboanga. Pagdating po namin doon, hindi ko po akalain na maganda po pala doon sa lugar nila Lola. Presko po at napakatahimik. Sa gabi nga lang po ay syempre maingay po dahil meron pong lamay. Marami pong nagsusugal noon sa unang gabi ko po doon. Nakakalungkot po na yung una kong punta doon, hindi na para magbakasyon, kundi para makiramay at magluksa. Bandang 1:00 po ng madaling araw, kakaunti na lang po ang tao noon. Wala pong mapag-utusan si tita na bumili po ng kape dahil naubusan nga po. Tulog na rin po ang mga pinsan ko noon, kaya ako na lang po ang nagboluntaryo. Ako na ho, tita. Malapit lang naman siguro dito. Sabi ko pa po noon. Sigurado ka ba, boy? Medyo malayo-layo din eh. Pero bukas pa naman yan hanggang madaling araw. Dahil may lamay nga dito. Maraming bumibili sa tindahan na mga dumadaan doon. Sagot naman po ng tita ko noon. Boy po ang tawag niya sa akin. Dahil yon nga po ang palayaw ko. Tinuro lang po nito sa akin na diretsuhin ko na lang daw ang daan at yung pinakaunang tindahan daw, doon daw ako bumili. Nagtiwala naman po si tita sa akin dahil siyempre 18 taong gulang na rin po ako noon. Nung iniabot po nito sa akin ang pera, agad na po akong naglakad papunta doon sa direksyon po ng tindahan. Habang naglalakad po ako, paglingon ko po ay napansin kong may isang matandang lalaki na nakasunod po sa likod ko. Mga ilang metro lang po ang layo. Medyo maliwanag po ang buwan ng gabing yon. Kaya halata po talaga sa kilos nito na isang matandang lalaki po yon. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Tama pala ang tita ko na medyo malayo nga doon yung tindahan. Pero tulad nga ng sabi niya, diniretso ko lang ang daang yon. Maya-maya pa habang naglalakad at nag-iisip, bigla kong naalala na yung matanda sa likod ko nandoon rin galing sa lamay. At nakita kong nakaupo lang sa isang sulok at nagmamasid-masid. Kaya lilingunin ko na po sana ulit para siguraduhin. Pero napatalon po ako sa kaba nung may bigla pong tumapik sa aking likod. Paglingon ko, yung matandang lalaki po yon. Nakani-kanina lang. Malayong malayo pa po sa akin habang nakasunod sa likuran ko. Natatanaw ko lang po siya nung nilingon ko pero talagang malayo pa po. Ginulat mo naman po ako. Paano po nangyari yon? Kanina lang malayo ka pa dito eh. Niwala man lang akong narinig na nandyan ka na pala sa mismong likuran ko na. Sabi ko pa po noon sabay umatras po ako ng bahagya dahil sa totoo lang, gulat na gulat po ako noon. Takang-taka po ako siyempre. Ngumisi lang po sa akin ang matanda. At meron po itong mga sinabi sa kanilang salita na siyempre hindi ko po naintindihan. Sabay binigyan niya po ako ng matalim na tingin bago siya lumiko doon sa kabilang daan. Nawala na po ang kaba ko noon. Umabot naman po ako ng tindahan ng ligtas. Kaya nung pauwi na po ako, siyempre hindi na po ako nag-iisip ng kung ano pa. Sa isip ko po noon, baka lasing lang ang matanda. Hindi ko naman po akalain na sa kalagitnaan po ng daan ko pabalik, may panganib palang nag-aabang sa akin. Agad po akong natumba noon sa isang iglap lang ng may bigla pong dumumog sa akin. Mula sa daan ay tumalsik po kami sa may palayan. Sandali po kaming nagpagulong-gulong doon sa baba. Akala ko po noon tao po yung dumumog sa akin eh.
dahil nasaan yung tao po yon. Pero nung nag-angil po yon sa mismong mukha ko at nagtalsikan po ang laway nun sa mukha ko, doon ko na po napagtanto na hindi po tao yung nakaharap ko. Pilit ko pong nilalayo noon ang mukha nito sa akin dahil talagang gusto po nito akong kagatin sa leeg. Kung ilalarawan ko po, talagang parang tao po yon. Pero ang pinagkaiba lang, ang mga balahibo at ang nakakatakot po nitong mukha. Yung mga ugat po nun sa mukha na bahagya ko pa rin pong naaaninag ay sapat na para manginig po ako sa kaba. Pilit ko pong tinutulak ang bunganga po nito, kaya bahagya po nito akong nakagat sa kamay na dahilan para mapasigaw po ako. Literal na sumigaw po ako noon dahil sa sakit. Pero nung may makapa po akong medyo matigas na bagay sa may kaliwang kamay ko, na parang isang may kalakihang bato, buong lakas ko na po siyang tinulak. Sabay dinampot ko po yung bato at buong lakas ko rin pong ipinalo sa ulo po nito. Nang mangyari po yon, Sir Dan, kitang-kita ko pong kahit papaano, ininda po niya yon. Hindi man po kalakihan ang katawan ko noon, pero kahit papaano ay may pwersa naman po. Mabilis po akong gumapang palabas doon sa palayan dahil sa nakuha kong pagkakataon. Nung magawa ko po yon, parang napakaswerte ko pa rin po talaga dahil liwanag po agad mula sa paparating na motor ang bumungad sa akin. Nagulat po ako nung sinisigaw po nito ang pangalan ko. Napalingon po ako agad sa loob ng palayan at nakita kong nakatingin sa akin. Ang nilalang na yon na nakakatakot pa rin po ang itsura. Ngunit ayaw na po nitong lumabas doon sa kinalalagyan niya. Siguro dahil nakita na niyang may ilaw doon at alam niyang merong paparating. Sigaw po ako ng sigaw ng tulong noon at tinuturo ko po yung nasa loob ng palayan. Pagdating po nung nakamotor, yung tito ko po pala yon. Nung malaman daw niya na ako yung inutusang bumili sa tindahan sa ganun kalanganing oras, agad daw siyang nagmadaling puntahan ako. Nung tinignan po nito yung tinuturo ko sa loob ng palayan, bahagya pa po niyang naabutan yon bago po yon tumakbo. Napaatras po ako agad noon nung bumunot po si tito ng baril at agad po niyang pinaputukan ng tumatakbong nilalang doon sa loob ng palayan. Hindi po niya tinigilan yon hanggat hindi na uubos ang bala ng baril. Nung maubos na po yung bala, tumakbo po siya papasok doon sa palayan. Siyempre, nung ginawa po yun ni tito, agad rin naman po akong sumunod sa kanya. Pagpasok po namin sa loob, meron pong mga bakas po ng dugo. Doon po banda sa direksyong tinakbuhan ng aswang po na yon. Pero kahit anong libot po ang ginawa namin, hindi na po namin naabutan yon, Sir Dan. Pinunit ko po noon ang damit ko para itali sa nagdurugo kong kamay at nagmadali na po kaming lumabas doon sa palayan po na yon. Pagka-uwi po namin, kung ano-ano po yung dinikdik nila para ilagay po doon sa sugat ko. Nagalit po noon ang tito ko sa tita ko, pati na rin po si mama. Dahil hindi raw sana dapat ako ang kanyang inutusang bumili dahil unang araw ko pala ngayon sa kanilang lugar. Nung tanungin po nila ako kung namukhaan ko ba, syempre, sinagot ko pong hindi. Dahil nakakatakot na mukha lang naman po yung aking nasaksihan. Pero nung sinabi ko po ang tungkol sa matanda, meron pong mga taga roon na nagtataka rin daw kung sino yung matandang yon na nandoon din sa lamay nung gabing yon dahil wala raw kahit sino sa kanila ang nakakakilala sa matanda. Ang duda po nila noon, yung matanda po na yon yung tumambang sa akin sa daan ko pauwi. Baka dayo daw doon at naghihintay lang ng mabibiktima doon sa lamay.
Nung makita po nito na umalis po ako ng mag-isa, lalo na po nung kinalabit po nito ako at nalaman niyang nagtatagalog ako, doon na po nito binalak na biktimahin ako dahil nalaman po nito na bago lang din po ako sa lugar dahil hindi nga ako nakakaintindi ng kanilang lingwahe. Wala isipan po sa amin noon kung sino nga bang matandang yon o kung nakaligtas nga ba yon dahil siguradong sugatan po yon. Base po doon sa nagkalat po ng mga dugo sa palayan nung mabaril po siya ng tito ko. Mabuti na lang po at hindi naman po malubang sugat sa kamay ang aking natamo. At meron lang din pong kaunting mga kalmot. Hindi ko po akalain na sa unang pagpunta ko sa lugar po nila lola ay ganun po agad ang aking mararanasan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. At salamat po. Shoutout nga po pala sa mga tao po na ito. Kay Miss Dimples Yumi, Blood Impaler Official, Charlene Katagiri, Dasuri Melee, kay Santa Maria, Lourdes de Jesus, Mayla Gansha, Mayan Jobson, Jamie Salgado, Jonalyn Rindon, Genevieve Barrientos, Jeneline Mangulabnan, Shirley Carillo, Gerald Anuevo, Che Pantilla, Solomon De Loviar, Jean Guangco, Robbie Lopez, Joe Francis, Lay Mendoza, Rexian, at Jenabeth Folbe. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo. Hello po sa lahat. Tawagin niyo po akong Inday. 41 taong gulang at taga Zamboanga. Kwento po ito ng tito ko. Gusto po niyang magpadala pero hindi po siya magaling magsulat. Kaya heto at ako po yung pinagpadala po niya. Nakikinig din naman po kasi ako sa inyo, Sir Dan. Kaya nung sinabi po niyang gusto niyang mag-send sa inyo, syempre, pumayag po akong tulungan siya. Lalo at alam ko rin naman po ang kanyang karanasan. Tawagin nga po pala natin si Tito sa pangalang Fernando. At ikukwento ko po itong kwento niya sa paraan na parang siya po talaga ang nagkukwento sa inyo. Malinaw po tayo ah. Ang lugar po namin ay malayong malayo pa po talaga sa bayan. Dekada 80 po nang mangyari itong kwento ko. Kung saan isang liblib pa talaga na barangay, yung barangay po namin noon. Wala pong masyadong masakyan noon. Hindi pa ganon karami ang mga tao. At karamihan sa mga kababaryo ko po noon ay hikaos rin po talaga sa buhay tulad rin po ng pamilya ko. Nagising po ako isang umaga noon, Sir Dan. Nakulang na nga po ng isa yung mga alaga ko pong manok. Iilan na lang nga po yun. Siguro wala na pong 10 noon. Kaya imposible po talaga na nagkamali lamang ako. Kahit nga po ugali ng mga alaga kong manok noon, kilalang kilala ko na po. Merong maingay, merong matapang. Karamihan po kasi doon ay mga tandang. Siguro mga 3 lamang po noon, yung mga inahing manok. Siyempre, naggalit po ako. At ang una ko pong ginawa ay pinaghahanap ko po yon. Kahit nga po sa mga kulungan ng kapitbahay, hinanap ko po yon. Yung paborito ko po kasing tandang, yung nawawala noon. Madalas po naming pinagsasabong yon ng mga barkada ko. Katuwaan lang din po dahil hindi po kami nagsusugal. Paano pa nga namin maiisip na magsugal noon? Walang-wala na nga kami noon. Inabot ng hapon at hindi ko po talaga nakita yon. Hindi ko naman po alam noon na nang dahil lang po sa iisang manok, makakaranas po ako ng kakaibang pangyayari sa buhay ko. Kung hindi nawala yon, hindi ko po sana naranasan ang kababalaghang ikukwento ko sa inyo ngayon. Mahilig po akong tumambay noon kasama ang mga barkada ko. Nung gabi din po na yon, niyaya po ako ni Oliver, yung barkada ko po, na tumambay daw muna kami.
Problemado po kasi ito sa kanyang mga magulang na noon ay parang maghihiwalay na nga po. Kabataan pa po namin ito Sa daan po namin doon sa aming tambayan, nakita po namin ang tatay ni Oliver na nakikipag-inuman doon sa isang tindahan sa may gilid ng kalsada. Kapag doon po kami dumaan, alam po namin noon na tatawagin na naman po si Oliver ng kanyang ama at kung ano-ano ang gagawin at sasabihin. Kaya lumiko po kami noon at nagiba po kami ng daan. Medyo masukal po sa daan na yon, pero mas okay na rin po yon para lang po makaiwas sa tatay ni Oliver. Hanggang sa mapadaan po kami sa likod ng isa naming kababaryo at bigla po akong napatigil. Bukod sa antagal na rin po naming hindi nakadaan doon banda, may kumuha rin po talaga ng aking atensyon kung bakit po ako tumigil. May dala pong maliit na flashlight noon si Oliver. Nakasanayan na rin po niya, lalo at madalas nga po kaming tumambay sa gabi. Hindi po niya nakita ang tinutukoy ko, kaya nagtaka po ito nung tumigil ako bigla. At nakita ko po talaga yon. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam ko ang nakita ko, kaya agad ko pong kinuha ang kanyang flashlight sa kanyang kamay at inilawan ko po doon banda sa may talahiban. Doon ko na nga po nakumpirma yung nahagip po ng ilaw. Walang iba po yon kundi yung nawawala ko pong manok. Wala na po yung buhay at tad pa po yung katawan nun, na parang wala na pong lamang loob pero yung kulay po ng balahibo. Sigurado po ako na yun nga po yung aking manok. Kahit balot na po ito ng dugo at gutay-gutay na rin po, alam ko po sa aking sarili na yun po yung paborito kong manok. Araw-araw ko po yung pinapakain at binubuhat-buhat pa para isabong doon sa mga manok ng kapitbahay. Kaya hindi po ako pwedeng magkamali. Kung ano man po yung may gawa noon, siyempre alam po naming hindi normal. Hindi po yun hayop o kung ano pa man. Sa lahat po ng lugar kung saan ko yun pwedeng makita, doon pa talaga, malapit sa may likod ng bahay ng isang kababaryo namin na matagal nang pinag-uusapan na isa raw aswang. Tol, ito yung manok ko. Anong ginagawa nito dito? At bakit ganito na yung sitwasyon? Sabi ko pa po noon kay Oliver. Ang sabi naman po nito, mukhang mabangis na hayop, tol. Pero ang nakapagtataka, wala namang ibang sugat sa katawan bukod sa malaking hiwa sa kanyang tiyan. At talagang lamang loob lang yung kinuha. Sinasabi ko sa iyo, tol, iba yung may kagagawa niyan. Wika pa po noon ni Oliver. Pero bago pa man po ako makasagot, may bigla pong nagsalita sa likuran namin. Gawa ng ano, iho? Wika ng boses sa likuran namin. Sabay mabilis po yung naglakad palapit sa amin para tignan yung hayop na tinutukoy po namin. Walang iba po ito, kundi si Lolo Gimo. Hindi tunay na pangalan. Hindi po kami nakapagsalita noon at agad po akong napatayo. Siya po yung mismong kababaryo namin na matagal nang pinaghihinalaan sa aming barangay. Nang makita po niya ang walang buhay ng manok, ngumisi po ito sandali bago nakapagsalita. Tinapon lang yan dito. May galit siguro sa amin kaya dito tinapon banda para para sa akin na naman ibintang. Hindi ako aswang. Yan ang sigurado ako. Kaya iligpit nyo na yan at alisin dito kung pwede lang. Wika pa po nito. Humiram na lang po ako ng pala noon sa kanila at mabilis po akong naghukay at inilibing ko po yan.
Umalis po yung matanda habang naghuhukay po ako doon lang din banda kung saan namin nakita yon. Pagkaalis po niya, "Tol, nakita mo ba yung dugo sa suot na t-shirt ng matanda? Meron ding konting dugo sa ilalim ng kanyang damit. Meron ding konti sa paa." Sad pa po noon ni Oliver sa akin. Hindi ko napansin yung sa damit. Pero nakita ko yung sa paa nung tinamaan niyo ng ilaw. Sagot ko pa noon kay Oliver, kung titignan rin po yung dugo, presko pa po yun. Nahalatang ilang minuto pa lang po nang mamatay po yung manok po na yon. Siguro ay nagmadali. Baka nakitang may paparating. Kaya kinuha lang ang kailangan niya at itinapon dito banda. Wika ko pa po noon kay Oliver. Kasi sa totoo lang po, maswerte lang po talagang nahagi po yun ni Oliver doon banda sa may talahiban. Kung hindi po niya inilihis doon yung ilaw, malamang hindi po namin makikita yun doon. Pagbalik namin ng pala noon, mula sa bintana ay nakita kong nakaupo sa isang sulok ng kusina nila yung asawa ni Lolo Gimo. Sa sahig po yung nakaupo Parang may kung ano po itong kinakalkal sa ilalim ng kanilang mesa. Pero hindi ko na po natignang mabuti dahil sinigawan po ako noon ni Lolo Gimo. "Oh, ano pang inaantay mo? Alis na." Sigaw pa po nito sa akin. Kaya umalis na po ako kasama ang barkada ko. Nung nasa may tambayan na po kami, naikwento po ni Oliver na yung tatay daw po niya. Nakita daw na merong kakaibang ginagawa ang asawa ni Lolo Gimo noon. Kaya parang yung tatay lang daw niya yung nagsasabing yung asawa talaga ni Lolo Gimo yung aswang sa kanilang dalawa. At si Lolo Gimo raw yung naghahanap ng makakain nito minsan. Kaso nga lang, ayaw daw talagang sabihin ng tatay ni Oliver yung kanyang nakita. Litong-lito po ako noon. Ako po yung tipong hindi matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Siguro dala na rin po nang hindi pa ako makapag-isip ng maayos noon dahil nga bata pa po ako noon. Ang ginawa ko po, nung sumunod po na kabilugan ng buwan, talagang sinabi ko po kay Oliver na magbabantay ako doon sa bahay ng matanda. Hindi ko naman po akalain noon na sa unang gabi ng pagpunta ko doon ay makakaranas po ako ng hindi ko malilimutan. Niyaya ko po si Oliver noon pero ayaw daw po niya. Sabi ko naman, kung ayaw niya, ako na lang mag-isa. Wala naman po akong balak na kung ano po noon. Nais ko lang po sanang mapatunayan mismo sa sarili kong mga mata. Meron po doon na silong na parang tambakan po nila ng kahoy panggatong. Mga bandang 7:00 pa lang po ng gabi noon, nandoon na po ako. Susubukan ko lang naman po lang na mag-abang doon, baka sakaling may makita po ako. Siguro mga nasa 10 minuto pa lang po ako doon. Bigla pong dumating si Lolo Gimo. Nag-aabang po ako na may lumabas pero hindi ko po akalain na galing na pala sa labas ang matanda. Meron po itong bitbit na hayop. Sa unang tingin pa lang, halata po na isa na naman po yung manok. Sa isang iglap lang po, biglang ang lakas po ng kalabog sa aking dibdib noon. Labis po na kabang nararamdaman ko noon. Kung titignan po, halata pong patay na po yung hayop po na iyon. Pero parang wala pa pong sugat. Yung tipong parang binalian lang po ng leeg. Papasok na po noon si Lolo Gimo sa kanilang pinto. Nang biglang may narinig po akong nag-aangil sa aking likuran. Habang nakayuko po ako doon sa may silong. Paglingon ko po,
Hindi ko po inaasahan ang aking makikita. Yung asawa po ni Lolo Gimo. Nanlilisik na po yung mga mata habang nakatingin sa akin. At sa kanya po pala nanggagaling ang naririnig ko pong pag-angil noon. Kitang-kita ko po noon yung unti-unting paghaba ng kanyang kuko, pati na po yung kanyang mga pangil. Sa kaba ko po, hindi po ako makatakbo. Yung tipong parang sa panaginip, na kulang na lang ay gumapang po ako doon dahil hindi po ako makagalaw. Bago pa man po ako makapagsalita o kahit makasigaw man lang, bigla po akong dinumog noon. Sabay agaran po akong sinakal. Hindi ko po makakalimutan yung laway po nito na tumutulo na po sa aking mukha. Akala ko po noon katapusan ko na, pero bigla po siyang hinila ni Lolo Gimo palayo po sa akin. Ito na yung pagkain mo. Labanan mo. Ipapagamot ka pa namin doon sa probinsya ninyo, hindi ba? Eto na yung manok. Kainin mo. Pabulong pa po noong sambit ni Lolo Gimo. Naagara naman pong nagpakalma sa kanyang asawa. Nakaupo lang po ako noon sa lupa at takot na takot pa rin po ako. At hindi pa rin po ako makagalaw. Parang natigilan lang po ako sa bilis po ng mga pangyayari. Tinignan lang po ako ng asawa ni Lolo Gimo at nakahinga po ako ng konti nung humingi po ito ng tawad sa akin. At nagbalik na po ito sa kanyang normal na itsura. Huwag kang matakot, iho. Huwag mong husgahan ang asawa ko. Hindi naman siya nananakit ng tao. Ilang araw lang siyang hindi nakakain ng hayop kaya nagkaganito. Ipapagamot namin siya. Sa susunod na linggo, uuwi kami sa kanilang probinsya para magpagamot. Paliwanag pa po ni Lolo Gimo noon. Sabay lumuhod po ito sa aking harapan. Nakiusap na huwag ko raw yun sasabihin kahit kanino. Tumango lang po ako noon, sabay tumayo at nagmadali na po akong umuwi. Hindi po ako nakatulog noon, pero hindi ko po sinabi kahit kanino. Ilang araw nga po noon ay umalis nga po yung mag-asawa. Yun na po siguro yung kanilang sinasabi na magpapagamot sila. Pero pagbalik po ni Lolo Gimo pagkalipas po ng mga isang buwan, hindi na po nito kasama ang kanyang asawa. Ang sabi po nito nung tinanong ko po, hindi raw kinaya ng katawan ng kanyang asawa nung pinagamot daw nila yon. Ang bigat po ng pakiramdam ko noon sa nalaman ko. Umasa rin po kasi ako noon na magagamot pa kaya iningatan ko po talaga ang kanilang lihim. Nung mabalitaan ko po yon, doon ko na po nasabi sa mga pamilya ko dahil hindi ko na po kaya pang itago. Sinabi ko na wag nilang huhusgahan yung tao at amin lang yon. Hindi po aswang si Lolo Gimo. Yan po ang sigurado ko noon hanggang sa namatay na nga po ito. Siguro hinawaan lang din po ang kanyang asawa, kaya ganun po yung nangyari sa kanya. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. At maraming salamat po. Isang magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig dito. Ako po ay taga Zamboanga. Tulad ng kadalasan sa mga sender po dito, hindi ko na rin po sasabihin kung saan mismo. Basta sako po ng Zamboanga. Taong 1882 nangyari itong kwento ko. Kung bakit ko po naalala yung mismong taon, ay dahil huling taon ko na rin po yon sa high school. Isa po akong kasambahay, pero hindi naman po yung tipo na lahat ng mga gawain ng isang katulong ay ginagawa ko. Mababait po kasi yung mga naging amo ko, kaya pinag-aral po nila ako habang nagtatrabaho ako sa kanila. Bale, kung ano lang po yung magawa ko pagkagaling sa eskwelahan, yun lang din po yung inoobliga po nila sa akin. Kapag wala naman po akong pasok, doon na lang po ako bumabawi.
Madalas din po nila akong tanungin noon kung nakapag-review na daw ba ako bago nila ako utusang gawin ng isang bagay na medyo kailangan talaga ng mahabang oras. Tulad ng paglilinis ng buong bahay at iba pa. Utang ko po sa kanila ang pagtatapos ko ng high school noon. Pero sa huling taon ng pananatili ko sa kanila, may mga naranasan po akong kakaiba. Mga bagay na siyempre ayoko na pong maranasan pang muli. Yung bahay po nila ay nasa gitna po ng isang malawak na bakuran. Medyo may kaya po yung pamilya kaya ganon. Bali pagpasok po ng kanilang gate, maglalakad ka pa po talaga ng mga ilang metro bago yung kanilang bahay. At sa likod po ng kanilang bahay, mas malawak pa po talaga. May bakod na nakapalibot doon at maraming punong kahoy sa paligid ng bahay. May ilang puno ng mangga, suha at kung ano-ano pa. Isang araw ay inutusan po ako ni Ate Perla, yung amo ko, na bumili po ng tela doon sa bayan. Mahilig po kasi itong manahi. Parang libangan lang din po nito. Sinabihan na rin po niya akong bumili ako ng mga gulay at prutas kung may makita akong nagtitinda. Hindi po kasi araw-araw na may nagtitinda doon ng gulay at prutas. Meron pong mga araw talaga na wala o kakaunti lang din. Noong araw po ito Ngayon po kasi ay napakarami nang nagtitinda. Maswerte naman po at nung araw po na iyon, pagkatapos ko pong bilhin yung tela, may nakita naman po akong nagtitinda ng gulay at prutas. Naglatag lang ito doon sa gilid ng kalsada. Sa totoo lang po, parang nung araw lang din po na iyon ko nakita yung matandang nagtitinda. Agad nga po akong bumili noon. Pumili po ako ng gulay at binayaran ko na po agad. Nakita ko po yung mangga kaya nagtanong rin po ako kung magkano. Yung mga puno po kasi ng mangga noon sa may bakura nila Ate Perla, hindi pa po namumunga. Nung pumipili na po ako, bigla pong kumuha ng supot yung matandang nagtitinda at siya na raw po mismo yung pipili. Dahil meron daw siyang itinago na talagang matatamis daw. Hinog na rin daw kaya pwedeng-pwede na naming kainin agad. Yung nakadisplay po kasi na nakalatag, medyo berde pa po yung kulay. Yung tipong kailangan pa pong pahinugin ng konti. Natuwa naman po ako at nagpasalamat at bumili po ako ng 2 kilo. Pagkatapos po nun, binitbit ko na po yung basket ko at umuwi na nga po ako noon. Pagdating ko naman po noon sa bahay, agad po akong minadaling pinapunta ni Ate Perla doon sa bahay ng kanyang kapatid. Nandoon na raw si Kuya Ray, yung kanyang asawa, at yung kaisa-isa nilang anak na noon ay maliit pa. Namatay daw po kasi yung asawa ng kapatid ni Ate Perla. Kaya sumabay na po ako sa kanya noon para tumulong sa paglilinis ng paligid at ng bahay dahil magkakaroon nga po ng lamay doon. Yung mga pinamili ko po, inilapag ko na lang po muna doon sa kusina at nagmadali na nga po kaming umalis ni Ate Perla. Medyo marami po kaming ginawa noon at dahil namatayan nga po yung kapatid ni Ate Perla, siyempre hindi naman po niya ito pwedeng iwan. Pati po ako noon pinakiusapan po ni ate na doon na rin po muna matulog ng gabing yon. Nagpalipas nga po kami ng isang gabi doon. Pag-uwi po namin kinabukasan, mabandang 11:00 na po yata ng umaga noon. Meron pa namang oras kaya inutusan po ako noon ni Ate Perla na magluto na para sa tanghalian. Agad po akong pumunta sa kusina para lutuin yung mga gulay na pinabili sa akin. Pero talagang napasigaw po ako noon sa pagkabigla nang makita kong yung binili ko pong mangga, lahat po yon nangingitim na. Yung tipong nabubulok na po at meron ng mga uod. Nakakabigla po yon lalo at isang araw pa lang po yung lumipas. Agad ko pong tinawag sila ate at maging siya po, gulat na gulat din po. Dahil nakita naman po niya yon nung bagong bili ko pa po yon.
Hindi nga lang po namin nakain dahil nagmadali po kaming umalis. Nung tinignan po naming mabuti yon, talagang nakakasuka po yon. Tinanong po ako agad ni Kuya Ray noon kung kanino ako nakabili. Inilarawan ko po sa kanila yung matanda at maging sila. Hindi po nila kilala yung matanda. Yung mga gulay ay okay naman po pero dahil po sa nangyari sa mangga, nagdesisyon po kami noon na hindi na rin po kainin yung mga gulay. Ang ginawa po namin, sinamahan ko po si Kuya Ray doon sa bayan para puntahan po yung mismong matanda. Nagdala pa nga po kami ng ilan sa mga inuud na pong prutas. Talagang minadali po naming balikan yon. Hindi ko alam ang dahilan noon pero galit na galit po si Kuya Ray. Yun bang tipo na parang meron po itong alam na hindi niya sinasabi sa akin tungkol po doon sa nangyari sa prutas. Pagdating po namin doon, nandun pa rin po yung matanda sa kanyang pwesto kung saan po ako bumili sa kanya. Nang makita pa lang po nito kami na nagmamadaling lumapit sa kanya, bigla po itong nagtalokbong ng tela sa kanyang ulo na waring tinatakpan po nito yung kanyang mukha. Pero agad ko po siyang tinawag sabay patakbo po kaming lumapit ni Kuya Ray. Pagkalapit po namin, agad pong pinakita ni Kuya sa kanya yung supot na may laman pong nangingitim ng mga prutas na talagang nabubulok na po at meron ng mga uod. Ano bang ibig sabihin nito? Kahapon lang binili ito sa'yo, tapos nagkaganito. At ano yung maitim na mga uod? Alam mo, duda ako sa'yo matanda. Aswang ka, no? Magkakasunod pa pong tanong noon ni Kuya Ray. Pero ang hindi ko po inaasahan sa lahat, itinanggi pa po noon ng matanda na nakabili ako sa kanya ng prutas. Ang sabi po niya wala daw siyang maalala na bumili ako sa kanya. At mas lalong hindi raw po siya aswang. Nagtinginan po noon ang ibang mga nandoon po banda. Hinamon po siya ni Kuya na magtatawag kami ng albularyo para patunayan yon. At kung totoo nga yung kanyang mga sinasabi, ay huwag itong umalis doon para magkaalaman na. Pero ang sabi naman po ng matanda ay hindi na raw kailangan dahil aalis na raw siya doon. Doon na po nagalit si Kuya Ray noon. Kaya yung supot po na may lamang nabubulok ng prutas, na pinilit pa nga pong dalhin ni Kuya kahit hindi kaaya-aya yung amoy, itinapon po ni Kuya sa may malapit na basurahan. Ngunit hindi niya po naibato ng maayos yon kaya nakita pa po ng ibang mga tao na nagkalat pa nga po yung iba. Nung ginawa po yun ni Kuya, hindi po maipaliwanag yung itsura noon ng matanda. Talagang nanlilisik po yung tingin nito sa amin ni Kuya. At ang sabi po niya ay pagbabayaran daw po namin yon. Pero umalis na po kami pagkatapos nun. At ang sabi po ni Kuya Ray, kung may isa raw po sa amin na nakakain nun, siguradong mahahawaan daw ng pagkaswang. Maliban na lang kung maagapan daw po agad. Dinaya lang daw ng matanda ang aming mga paningin. At hindi naman talaga mangga yung kanyang ibinenta sa akin. Kahit nga raw yung nabubulok daw na prutas sa paningin namin, baka laman na raw pala ng tao. Paano na lang daw kung nakain namin yun mismo? Nung gumabi na po nung araw na yon, ayoko po sanang sumama kila Ate Perla doon sa lamay pero natakot naman po akong maiwan mag-isa noon dahil nga po sa mga nangyari. Bandang alas 11 po, kakaunti na lang po yung tao doon sa lamay. Nagulat po ako noon dahil yung nagtitirang naglalarong mga kabataan, bigla na lamang pong nagsigawan. Dahil may gumagapang daw sa itaas ng bubong. Nakaupo po ako noon sa labas at yung bubong po na nasa likuran ko, yung kanilang itinuturo. Bigla pong inilawan yon ng isa po sa mga natirang nagsusugal at naabutan pa po talaga ng bahagya ng ilaw. Ang isa pong nilalang na gumagapang papunta doon sa kabilang side po ng bubong.
Yung mga tao po na natira, syempre, nagsigawan po lahat ng makita po yon. Ang sabi po ng mga batang nakakita, sa akin daw talaga nakatingin yung nilalang habang gumagapang siya roon sa taas ng bubong. Yung mga kalalakihan po noon, kanya-kanyang bitbit ng pwedeng armas at pinaghahanap po nila sa likod ng bahay. Hinalugog po nila doon banda. Pati nga po yung amo ko, syempre napalabas din po. Inutusan pa po ako noon ni ate na bantayan muna ang kanilang anak doon sa loob. Lalo at maliit pa nga po ito. Nagsisimula pa lang nga pong maglakad. Tumakbo po ako noon agad doon po sa kwarto. Lalo at natatakot na nga po ako doon sa labas. Hindi ko naman po inaasahan noon, Sir Dan, na pagdating ko po sa kwarto, naabutan ko po ang isang aswang. Nakatingin at lalapit na po sana sa anak po ni Ate Perla, na noon ay nakahiga lang po at mahimbing na natutulog. Yung balat po ng nilalang, purong-purong itim po. Mahaba yung buhok at payat na payat po yung pangangatawan. Pero halatang babae po yun base po sa kanyang anyo. Nakabuka lang po yung bunganga po nun habang nakatingin po sa bata. At yung laway po nun ay patuloy pong tumutulo. Talagang kukunin po niya sana yung bata, Sir Dan. Pero nasa may bintana pa lang po ito banda. Na parang nung naabutan ko po ito ay kakapasok lang din po niya doon sa kwarto. Agad po akong napasigaw noon. Wala dyan sa labas. Nandito siya sa loob. Sigaw ko po noon, sabay binato ko po sa kanya yung lalagyan po ng mga gamit ng bata dahil po sa sobrang kaba ko po. At agad nga po akong tumakbo sa higaan para kunin po yung bata. Nung tignan po ako ng aswang, Sir Dan, kulang na lang po ay patayin po ako nito sa punto po na yon mismo. Pero yung flashlight po ng mga tao sa labas, doon na po agad nakatutok sa bintana ng kwarto. Nahalatang nagtakbuhan po sila papunta doon nung sumigaw nga po ako. Natakot din po siguro yung aswang dahil talagang maaabutan po siya ng mga kalalakihan. Kaya umakyat po ito patalon doon sa kabilang kwarto dahil isang division lang nga po yung pagitan na gawa pa sa plywood. Nagkataon naman po na walang tao doon sa kabilang kwarto noon dahil naglabasan nga po lahat. Nung nakapasok na po yung mga kalalakihan sa loob ng bahay, agad po akong sumigaw na nasa kabilang kwarto na siya. Ang narinig ko lang po noon ay yung sigaw po ng ibang kalalakihan na naunang pumasok doon sa kwarto, na naganyong pusa ng araw po yung aswang. Naabutan pa nga daw po nila na may pusang kulay itim na tumatakbo sa itaas ng pader bago daw yun tumalon palabas ng bahay. Umiiyak po ng umiiyak noon yung bata habang hawak-hawak ko po ito. Sinubukan pa pong habulin ng mga kalalakihan pero wala na po yon. Grabe rin po yung iyak ko noon dahil po sa takot. Pati nga po si Ate Perla, grabe po yung pasalamat sa akin. Simula po noon, yung mga kalalakihan po kapag gabi nagbabantay po hanggang nailibing nga po yung asawa ng kapatid ni Ate Perla. Nagpagawa rin po ng proteksyon noon si Kuya Ray para po sa aming lahat. Ilang beses po naming binantayan kung magtitinda ba ulit ng gulay yung matanda doon. Pero wala na po talaga. Ang nakapagtataka pa po, wala rin pong nakakakilala sa matanda po na yon. Dito na rin po ito nagtatapos at maraming salamat po.